Bago tayo mag-start sa ating live or topic, nais ko lang pong ipaalam sa inyo, nakakapasok lang, no? Ito po mga kababayan, nais ko lang pong ipaalam sa inyo na kakapasok lang na balita na kung saan mga kababayan ay ito nga, si GB Ejercito, no? Senador GB Ejercito ay mayroong binulgar, no, nga patungkol sa ano daw, itong mga vloggers daw ng Duterte ay bayad daw ito ng China. Oo, bayad daw ng China. GB Ejercito, oo, i-share natin ito to DDS. Bayad. Bayad ng China. Kaya mga kababayan, nais ko lang i-share sa inyo itong panibagong Isiniwala ni Senador. Ito ha, ipaparinig ko sa inyo mga kababayan. Merong isiniwalat si Senador GB Ejercito na patungkol nga daw na may mga vloggers daw ng Duterte supporters na bayad daw ng China at lalong pabalik-balik daw po ito sa China. Oo, so ito na mga kababayan. Isiniwala ni Senador JV Ejercito na totoo raw na may mga tinatawag na DDS o Duterte-oriented writer at influencers ang pinapasahod umano ng Chinese Communist Party. Narinig nyo? Isiniwalat at kinumpirma ni Senador GB Ejercito na kung saan totoo daw na meron na influencer or vlogger, no, na pinapasahod or sinasahuran or pinunduhan ng People's or Communist Party of China, no, itong mga vlogger na to para siraan ang administrasyong Marcos. Oo. Ngayon, bakit hindi padampot yung mga traidor sa bayan na yan? Sabi ni Sir Antonio Palomero. Nako, ito na nga mga kababayan. Kasi kaya pala mga kababayan, itong mga DDS vlogger na pinatawag sa Kongreso, no, sa Tri-Committee hearing, hindi nagsusulputan at hindi nagsisiputan. Bakit? Masisilip kasi, no, na meron palang mga vloggers na pinunduhan ng China. Nako, eto na. Sa isang programa sa radyo, sinabi ni Ejercito na partikular dyan ang mga nagtutungo ng 2 linggo sa China. Oh, nako. Kung saan sagot din ng National Radio and Television Administration ng CCP ang lahat ng kanilang travel expenses. May pagkakataon nga aniya na isa rin siya sa mga pinunpirya matapos niyang magsalita kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea. Giit ni JV, hindi niya akalain na sa ganitong sitwasyon na sa halip na magkaisa tayo sa pambubuli ng China, ay tila may tumatawid pa ng political color. Nako. At mas nakalulungkot dyan, aniya, na may mga Pilipinong ibinibenta ang sariling bayan. Nako, nakita nyo naman, narinig nyo naman. Sabi nga daw, di umano ni Senador GB Ejercito na nakakalungkot naman pong isipin, no? At nakakalungkot na intindihin or isipin natin na instead na magtulungan, no, ay bininta ang dignidad, na kung saan para siraan ang administrasyon na lumalaban, no, para sa kapayapaan at para sa ikaunlad ng ating bansa. Naku po, mga kababayan, paano nyo po yan ngayon isipin? Paano nyo po yan ngayon sabihin, no? Naku, mga kababayan, naku. At mas nakalulungkot dyan, aniya, na may mga Pilipinong ibinibenta ang sariling bayan. Nako, nakita nyo naman, narinig nyo naman. Sabi nga daw, di umano ni Senador GB Ejercito na nakakalungkot naman pong isipin, no? At nakakalungkot na intindihin or isipin natin na instead na magtulungan, no, ay bininta ang dignidad, na kung saan
para siraan ang administrasyon na lumalaban, no, para sa kapayapaan at para sa ikaunlad ng ating bansa. Naku po, mga kababayan, paano nyo po yan ngayon isipin? Paano nyo po yan ngayon sabihin, no? Naku, mga kababayan, Diyos mio marimar, naku po. Oo. Ay, Diyos ko talaga, mga kababayan. Ito na nga ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na talaga namang hindi matitigil, no, ang kasamaan hanggat nandyan ang pera. 'Di ba? Nako, ulitin natin. Totoo raw na may mga tinatawag na DDS o Duterte-oriented writer at influencers ang pinapasahod umano ng Chinese Communist Party. Sa isang programa sa radyo, sinabi ni Ejercito na partikular dyan ang mga nagtutungo ng 2 linggo sa China, kung saan sagot din ng National Radio and Television Administration ng CCP ang lahat ng kanilang travel expenses. O sino kaya yung pumupunta na 2 linggo na tumutungo sa China na sagot daw ng CCP ang kanilang mga travel expenses? Sino kaya iyan? Nako, actually mga kababayan, hindi lang po si Senador GB Ejercito ang naglabas ng ganitong impormasyon or balita. Pati din po ang anak ni Juan Ponce Enrile na si Katrina Enrile, no? Katrina Ponce Enrile, nilabas niya din po ito at sinabi nga niya na isa daw, no, sa kanilang nag-aabot or nakausap ng CCP or ng Chinese Communist Party ay ito daw si Martin Andanar. Ito, hindi to fake news, hindi tayo gumawa ng fake news, wagos. Galing po ito kay Katrina Ponce Enrile na CEO ng SISA ng Cagayan de Oro. Siya po mismo naglabas din. Eto na. Ipakita natin sa inyo mga kababayan na talagang hindi tayo fake news. Eto na, search natin. Mga kababayan. Kaya, hindi lang isa. I just found out also ito. that Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS, like all these others. They're not doing this out of love of country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we're in deep trouble. Di ba? Cagayan Valley po ba or Cagayan de Oro? Hindi ko po alam SISA ha. SISA is Cagayan Valley po ba? Si Katrina Ponce Enrile. Hindi ko kasi masyadong alam, basta nabasa ko lang SISA, Katrina Ponce Enrile na anak ni Juan Ponce Enrile na Chief Legal Counsel ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ay may hinahayag at binubulgar din. Katulad din sa Cagayan Valley. Ay pasensya na po ha sa mga kababayan natin dyan sa Cagayan Valley, lalong-lalo sa mga Ilocano ha. Na kung saan sinasabi nga niya ay Katrina Ponce Enrile exposes links between Martin Andanar, anti-Marcos vloggers, and claims Chinese funding for attack on the government. So hindi lang si Katrina Ponce ang naglabas dito, pati na rin po si Senador GB Ejercito na meron gang pinupunduhan ang People's Communist in China na binabayaran daw itong mga vloggers ng DDS, no, para umatak or siraan ang administrasyong Marcos. So dalawa na po mga kababayan, bukod kay GB Ejercito, pati na din po si Katrina Ponce Enrile ng Cagayan Economic Zone Authority. Ayon.